Marcos, ang gulo-gulo mo talaga. Ano ba talaga ang gusto mo? Pabago-bago ka ng isip. Palasyo sa mga kalihim na nananatili sa kanilang pwesto na huwag maging kampante kung hindi tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang courtesy resignation. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, nagpapatuloy ang pagsusuri ng Pangulo sa performance ng kanyang gabinete. Kahit daw hindi tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignation, hindi raw dyan nagtatapos ang evaluation ng Pangulo. Patuloy raw ang pagsasala. Teka muna, okay? Una, pinag-resign lahat ni Marcos. Nitong si BBM, yung mga sekretary. Tingnan mo kung anong kalokohan ginagawa nito si Marcos. Tingnan mo ang gulo-gulo nitong mama na ito. Pinag-resign mo, tapos nung nag-resign, hindi mo tatanggapin yung resignation. Adik ka ba? Hindi ako Marcos, nagtatanong lang. Ha? Ano ba sa tingin nyo sa mama na ito? Pakilagay nyo nga. Ano ba? Adik ba ito? Ano? Hindi kasi. Parang adik lang ang gagawa niyan eh. Isipin mo kayo mga empleyado, mag-resign kayo. Nung nag-file ka na resignation, hindi tinanggap. Ano sasabihin mo? Buang ba itong boss natin? Loko-loko ba ito? Diba? Nakakita na kayo ng boss na ganyan. Mag-resign ka na, hindi kita kailangan. Pag-resign mo, hindi, kailangan kita. Diyan ka lang. Diba parang adik? Ngayon nandiyan na, sasabihin, huwag kayong magpakampante. Posible pa kayong matanggal. Ganyan na sinasabi nito, truth clear. Hindi ka pwedeng kampante dyan. Sabi, loko-loko talaga. Loko-loko. Kasi isipin mo, pinag-resign mo, hindi mo nang, nilagay mong sekretary, tapos pinag-resign mo, tapos hindi mo tinanggap. So, ibig sabihin, ibinalik mo. Doon pa lang dalawang beses mo nang nilagay eh. So, ibig sabihin, alam mo na kung anong trabaho meron siya. Tapos, sasabihan mo ko na huwag kang magpakampante. Halimbawa ako, I'm very loyal. I'm very hardworking sa company. Tapos sasabihan mo ako, huwag kang magpakampante. Dalawang beses mo nga ako hinire eh. Kaya dalawang beses mo ako hinire dahil alam mo yung capacity ko. Alam mo masipag ako. Alam mo magaling ako. Kaya mo ako hinire. Tapos sasabihan mo ako, huwag makampante dahil matatanggal ka. Adik, loko-loko ka? Yan ang sasabihin. Pag ganyan ang boss ko, adik ka? Adik ka? Hindi ko sinasabing adik si Marcos ha. Pero yung gawain mo Marcos, gawain ng adik yan eh. Ang gulo-gulo mo eh. Ano ba talaga gusto mo? Ano ba ang purpose pinag-resign mo? Kung 3 lang ang tatanggalin mo, bakit hindi ka magpakalalaki? Tanggalin mo yung 3 at sabihin mo, eto rason ko. You stand up for your decision. Yan ang wala sa'yo, Marcos eh. Marami kang ginagawa. Ayaw mo ng impeachment pero pinagawa mo. Pinirmahan ng anak mo. Una pa yung anak mong pumirma. Ayaw mo ng EDCA pero ibinalik mo yung EDCA. May mga galawang kang ganyan that you want something, you decide on something pero hindi mo kayang tindigan. Dapat tinitindigan mo yan, Marcos. Presidente ka eh. Magpakalalaki ka naman. Di ba? Magpakalalaki ka. Ang gulo-gulo na eh. Sabi mo, i-rehab mo. I-reform mo itong mga secretaries. Karamihan naman binalik mo. Alam mo, nakaka-insulto tong mama na ito. Ganyan na po ang tingin niya sa taong bayan. Ganyan nakabobo. Doon sa pagpaparesign niya, akala niya mabibili bang tao sa kanya. Yan ang tingin niya. Tanga mga tao. Kaya nakaka-insulto yung ginagawa nito si Marcos. PBBM sa kanyang gabinete para makamit ang mas epektibo at mas mabilis na paglilingkod ng kanyang administrasyon. Sa mga nanatili, nasa kanila pa rin po ang tiwala ng Pangulo.
Ngunit hindi ibig sabihin ay dapat maging kampante. Maniniwala pa ba kayo dito kay Claire? Ano maayos na sinabi nito si Claire? Ba? May tiwala ang Pangulo pero huwag kayo magpakampante. Wala kang tiwala. Kung may tiwala ka dun sa tao, alam mo na. Alam mong producer yan. Diba? There will be a continuing performance evaluation. Alam mo, Claire, ang kailangan ng performance evaluation yung amo mo. Yung nagpapalamon sa'yo. Yung nagpapakain sa'yo. Yung itinatahol mo. Yung boss mo. Yan ang ine-evaluate ng taong bayan. Siya. At siya dapat mag-resign kasi talagang, alam mo, sabit yung mga desisyon niya sa buhay. They will always be on notice because they serve at the pleasure of the President. They serve at the pleasure of the President. Dapat they serve at the pressure of the pleasure of the people. Diba? Hindi lang presidente ang pinagsisilbihan nyo dyan. Bagamat kayo'y secretary, pero dapat yung gawain nyo, bottom line, serbisyo sa taong bayan. Kasi taong bayan nagsisweldo sa inyo. Kung agenda nyo lang ang gagawin ninyo, anong pakinabang nyo dyan? Wala kayong silbi dyan. Next topic po tayo. Ito. Isa pa tong magulo. NCAP. NCAP, pero may bantay. Bantay kahit walang NCAP. Sige, pasok. Iigtingin ng PNP ang pagbabantay sa mga lansang hindi sakop ng No Contact Apprehension Policy or NCAP. So, yung mga walang contact apprehension, ibig sabihin, kasi itong NCAP para dun sa hindi nakakaalam, camera lang. So, walang pulis, so huhulihin. Alam nyo, ako medyo hindi ako pabor dito sa NCAP sa Pilipinas. Sa ngayon ha. Una, bakit? Kasi hindi po applicable yung sa ibang bansa ginagamit dito sa Pilipinas. Lalo pong nagta-traffic. Halimbawa na lang, yung motorcycle lane. Diba? Sige, hindi nyo sila pinapayagang mag-filtering. Pero tinan nyo ang haba-haba ng pila. At yung isang lane na yon nakasarado na. Bakit nakasarado? Kasi puro motor na yung nando doon. So wala nang madaanan yung lane na yon nabawasan. Kasi nga bawal sila mag-filtering So mahuhuli sila. Hindi ko sinasabing lumabag sila sa batas, pero yung motorcycle lane na yan palpak. Dapat bago nyo nilagyan ng NCAP yan, inayos nyo muna yung motorcycle lane. Dahil instead na solve kayo ng problema, instead nakakatulong kayo sa trapiko, pabigat pa kayo sa taong bayan. Sana isipin ninyo yung hindi lang yung pumunta kayo doon. Lalong nagkukos ng traffic. In short, hindi effective. Yun ang purpose So, hindi pa ako pabor dyan. Pangalawa, bakit? Kanyo. Eto. Maraming, kasi tayo hindi naman tayo mayamang bansa. Sa ibang bansa nga maraming nagbebenta ng second hand Lalo na sa atin dito. No? So, naging problema to lalo na yung mga taxi operator. Kasi hindi ka huhulihin. Pero namomonitor ka ng camera. So pag may violation ka, sa susunod na rehistro mo, doon papasok lahat ng violation mo. Anong ginagawa? Yan ang mga reklamo ng taxi operator. Pagka rehistro na, lumalayas na yung taxi driver. Bakit? Alam nung taxi driver marami siyang huli. At lilitaw yun sa rehistro. So sino magbabayad ng mga penalty na nagawa ng taxi driver?
day operator. Ibig sabihin, wala pa tayong magandang sistema dyan. Basta ginawa nyo yung NCAP na yan na hindi nyo na pag-aaralan. Yan po ang problema. Maraming second hand na nabebenta. Paano kung yung mabili mo, yung pala, ang daming huli? 'Di ba? Meron ba tayo para matrace na, o teka muna, pag chinek yan, may ano yan, may penalty yan. Meron ba tayong ganun? Wala pa naman lumalabas eh. So mabibili mong kotse, posibleng may problema sa rehistro. Pag rehistro mo, katakot pala na penalty. 'Di ba? We are not ready for NCAP yet. Tapos, hindi naman lahat. Merong NCAP, tapos meron pa rin ganito. Meron pa rin HPG. Sa Highway Patrol Group, tingnan mo. Ito hindi ko pa ito magustuhan. Ha? Isa pa to. Okay, hindi ko po inaano ang HPG kasi meron naman tayong mga kakilalang HPG na mababait naman, na tama naman ang ginagawa. Ang tatandaan po natin, pag kayo pulis, hindi kayo naghahanap ng mahuhuli. Naghahanap kayo ng lutas para sa trapiko at lalabag sa batas trapiko. Hindi ko maintindihan minsan, ang haba-haba ng traffic, tapos nandun sila sa dulo, nasa lilim, na nag-aantay na magkakaroon ng magkakamali. Halimbawa, dyan sa C5, pag mali ka ng lane at nasa left side ka at hindi ka kumaliwa, huli ka. Ang haba ng traffic, dyan sila nakatambay kasi bakit? Inaantay nila may magkamali, huhulihin nila. Diba? Kung kinalat nyo yung pulis sa buong C5, di nasolusyonan nyo sana traffic. Pangalawa, tulad niyan. Lalo kayo nagta-traffic eh. Tingnan nyo itong mga HPG na ito, nasa gitna na kayo. Diba? Ilang lane sarado na oh. Itong mama na tong isa, nasa gitna na. Nakapark yung mobile nila dyan. So isang lane sarado na. Yung iba pang kasamahan yung HPG, nasa gitna. Ano ba talaga ang hanap natin? Naghahanap ba tayo ng mahuhuli? O naghahanap tayo ng solusyon para sa trapiko? Ano ba talaga ang motibo ninyo? Hindi ko po inaanong HPG. Ulitin ko, may mga kaibigan tayo na maaayos. Sana lahat kayo maaayos, hindi yung ganyan. Dadagdag sila ng mga tauhan kahit sa labas ng Metro Manila. Kalat kayo. Tingnan nyo, di ba? Oh. Instead na 3 lanes, 2 lanes na lang. Yung isa lagpas pa. Bakit hindi ba gumilid? Hindi ko maintindihan tong mga to. Ano ba talaga dahilan nitong mga to? Din sila ng mga dagdag na gamit at sasakyan. Paraan din daw ito para tulad nito, nasa gitna na. Ayun, nandun sa kabila. Ang target na 5-minute response. So alam mo ba yung mag-slow down lang ang kotse will cause traffic? Kasi instead na tuloy-tuloy, nag-i-slow down. Yung slow down na yan, pagka maraming kotse, malayo aabutin yan. Tingnan mo ito, nasa kanto, nakapark yung mobile ninyo. Gusto ko yung ginagawa ninyo kung ang motibo ninyo ay nag-aayos kayo ng traffic. Kasi ang problema natin ay hindi yung violators. Ang problema natin, paano masusolusyonan yung traffic sa Maynila? Secondary na lang yung mahuhuli ninyong violators na magpe-penalty sa inyo. Okay? Solusyonan muna natin yung traffic. Nakabalandra yung kotse nyo dyan. Instead na 3 lanes ulit, 2 lanes ulit. Nakatulong kayo sa batas trapiko? O may nahuli kayo? Time sa kahit anong insidente. Doon po sa mga probinsya at mga other cities kung meron man, no, na talagang hindi po hagip ng NCAP, talaga pong binuhusan po at bubuhusan pa ng ating pong HPG ng mga personnel. Kung, yan. Okay yan. Walang problema yung bubuhusan nyo ng personnel.
ulitin natin, para solusyonan ang traffic, tumabi po kayo. Para lahat po nung kakaparanggot na lane natin, nakasisikip na lane natin, na nagkukos na ng traffic, wag nyo nang bawasan. Tapos, mag-focus kayo. You study on how you will solve the problem of traffic in the Philippines o kahit sa province. Kasi even sa province, may problema na tayo sa traffic, ha? Yan muna solusyonan natin. Hindi huli dito, huli doon, huli dito, huli doon. May mga pagkaka Ako walang problema. Kung kailangan nyo manghuli kayo. Okay? I-prioritize lang. Pangalawa, tumabi kayo. Okay? Kung kailangan nyo manghuli at nasa gitna kayo, mag-isip kayo. Paano kami makakapanghuli nang hindi kami nakakabalandra sa traffic? taon na in-need ng or mag-escalate pa ng isa pang violation or mas malaki pang violation yung kababayan po nating nag-violate ng ano pong batas patungkol po sa trapiko po natin, no, ay maaari po mag-assist ang ating pong HPG para po sa agaran pong pag-aresto. Alam mo, ulitin ko pinupuri ko naman yung mga ibang HPG na ginagawa yung kanilang trabaho. Una, mahirap yung trabaho nila, nakabilad sila sa init. Pero sana, yung maling trabaho na ginagawa ng mga HPG, kayahin yung mga tamang ginagawa ng mga traffic enforcer, HPG o policeman yan. Dahil at the end of the day, kailangan natin solusyonan yung traffic. Yun muna ang pag-isipan ninyong mabuti.